Binuweltahan ng Malacanang ang mga bumabatikos sa kasunduan ng Pilipinas at Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga Philippine-flagged vessels sa Strait of Hormuz. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ikinalulungkot ng palasyo na may ilan pa ring bumabatikos sa kabila ng mga hakbang ng pamahalaan para masiguro ang supply ng produktong petrolyo sa bansa. Yan po kasi minsan na mahirap sa kapwa natin Pilipino. Alam na natin kung paano nagtatrabaho ang Pangulo at ang administrasyon na ito para masiguro po ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Pero meron pa rin talagang pilit na humahatak pababa. Kaugnay nito, ipiniliwanag ni Castro kung ano ang tinutukoy sa kasunduan. Ang sinasabi po dito, pag Philippine flag vessel, ang ibig sabihin ay registered with the Marina at authorized na mag-travel at ito'y kinakailangan na pag-aari, kontrolado o at least na chartered by Filipino citizens or corporations with at least 60% of capital owned by Filipinos. Of course, subject to Philippine laws on safety and labor. Hindi po yun technical or literally barko ng Pilipinas. Ang paliwanag ng palasyo ay kasunod ng tanong ng ilang kritiko kung may oil tanker nga ba ang Pilipinas para makinabang sa kasunduan. Ayon sa Malacanang, mahalaga ang hakbang na ito para masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng langis, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East na nakakaapekto na sa supply chain ng bansa. Kasabay nito, tiniyak rin ng palasyo na hindi maaapektuhan ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa pakikipag-ugnayan sa Iran dahil nauunawaan umano ng mga kaalyado ang pangangailangan ng bansa na protektahan ang energy supply nito. Nakausap po natin mismo si Secretary Tess at ang sinabi po ni Secretary Tess Lazaro ng DFA, wala po tayo nakikitang anong magiging issue sa ating kaibigan na bansa na US dahil alam naman po nila ang sitwasyon ngayon at hinahalin tulad po ito sa pag-angkat po natin ng oil mula sa Russia. Habang inaayos ang usapin sa supply, tinututukan din daw ng pamahalaan kung paano maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa publiko. Ani Castro, may inihanda ng rekomendasyon ang Development Budget Coordination Committee o DBCC na binubuo ng mga pangunahing economic managers ng administrasyon kabilang ang posibleng adjustment sa fuel excise tax. Yes po, nagkaroon na po ng meeting ang DBCC at nagkaroon po sila ng pag-uusap at inassess po ang implication ng mga ng rising global oil prices at inevaluate ang possible policy responses. Kasama na po rito ang measures on fuel excise taxes nito pong nakaraang Holy Week. Kabilang kasi sa hinihintay ni Pangulong Marcos ang resulta ng pag-aaral ng DBCC para maggamit ang emergency powers na ipinagkaloob ng Kongreso para suspendihin o ibaba ang excise tax sa produktong petrolyo. Bukas, nakatakdang ilatag ng DBCC sa Pangulo ang kanilang mga rekomendasyon at agad din daw itong aaprobahan kung makikita ng punong ehekutibo na tama at naaayon ito para sa bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.